Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Alam nyo ba na sa paghihigpit ng Canada sa immigrants, I know, hindi lang po yung mga naka-temporary resident status ang kinakabahan. Pati yung mga permanent resident na, ilan sa inyo, I know, no? Parang biglang kinabahan rin. Naku po, ano ba yan? Baka susunod nilang tatargetin mga PR. Am I safe? Pwede bang bawiin ang PR? Dapat bang magpa-citizen na ako ASAP because of what's happening here in Canada? Yan po ang mga tanong na sasagutin natin in this episode. Kasama ang nagbabalik dito sa In a Nutshell, Jake Aguilar. Isa po yung abogado. Yan, may law firm po siya in Toronto. Let me show you first, para makita po nila ang inyong law firm. Una sa lahat, hi Jake, and thank you again. Hi Ina, thanks for having me back. And andito ka yata ngayon sa iyong office, no? Sa JCA Yes. Law Professional Corporation. They are in Toronto. Okay? Naku po, teka, may nag-comment sa akin. Okay. Sa Eglinton Ave East, Toronto. Okay, if you wanna get in touch with Jake, just, find his Facebook page. Nandyan po ang kanilang contact details. Okay. Now, sige, paano ko ba umpisahan ng tanong natin? Una sa lahat, Jake, do you think PRs have anything to worry about with Canada naghihigpit sa mga immigrants sa panahon ngayon? Well, at least yung na-mention nga po ng immigration last year pa na nagbabawas sila ng temporary residents and even PRs. Although, pagdating sa PR is more on yung ina-approve nila na maging PR. Yun yung binabawasan. Somehow, mahal naman din ng Canada ang mga PR. So, naramdaman ko din yan, especially nung PR din ako, na talagang ang trato nila is parang citizen ka na din somehow. Pero of course, may kaibahan din. So, I think yun yung topic natin for today. Ano yung kaibahan na citizen at saka PR, and bakit ba tayo magpapa-citizen, or do we just stay as a PR? Di ba? Oo nga eh. So for you, okay, at least medyo what a relief to hear, ano? Na relatively safe naman ang mga PR. Relatively safe, yes. I would say. Okay. But, sige, before we proceed, actually, kaya ko rin naisip nga pag-usapan to because I read this article. I'm sure marami sa mga kababayan natin, no, nabasa rin ito. Although this happened in the US. Right. Okay, but I believe medyo mapapaisip din yung mga Canadian PRs sa nangyari dito sa incident na ito. Nakita nyo ba ito? No, I think this was just from a few days ago. Yung ICE. Okay? ICE detains Filipino green card holder who has lived in the US for 50 years, imagine. So, anong nangyari pala dito, Jake? Nagbakasyon yung babae sa Pilipinas. Pag uwi niya, bigla siyang hinold and questioned and detained. Although, I think in the later reports, it was revealed na meron yata siyang history of a crime, although resolved na supposedly, and that caused her detention sa ICE, ng ICE. Yes. Oo nga. Now, green card holder ito. Parang sa Canada, PR, di ba, Jake? Tama? Correct. Yan po yung equivalent ng PR. Oo, nung nabasa ko to, although yes, nasa Canada ako, syempre naisip ko, oh my gosh, pwede ba mangyari sa akin din to? Should I worry? Is there any reason for the immigration sa airport, detain me as a PR in Canada? Potentially, pero sa ngayon po kasi, as we all know, di ba, si President Trump na re-elect siya. And then medyo hindi siya masyadong favorable sa immigration eh. And then kaya ito may panibagong crackdown. Ginawa niya na yan before, nung first term niya, di po ba? So ngayon, niya pinaigting ba, ni-resume yung sabihin nating crackdown nila sa mga foreign nationals and even PR. So ito yung medyo nakakalungkot at nakakabigla nga din somehow na pati yung PR nila na ito, tingnan mo, 50 years na nanirahan sa US, pati ba naman dinitain nila. So US yun, dito sa Canada so far hindi naman ganun ang treatment, but at the same time, kung ang question is pwede ba yon, pwede pa din. Pwede rin. What could cause that for PRs? So usually ang main cause niyan is yung mga tinatawag na inadmissibility
especially doon sa criminal inadmissibility, katulad ng nangyari doon sa kaso na yon nung yung sa US nga po. So as you mentioned, meron siyang case pala, although matagal na. I think 1990s pa yung case niya about embezzlement ba yon? Something like that. So na-convict siya doon, so meron siyang criminal record and somehow naungkat ulit yun. So dito naman din, potential yon na meron, kung PR ka at meron kang na-commit na crime before, that can factor in. Pwedeng mabawi yung PR mo, pwedeng ma-deport because of what we call criminal inadmissibility, yes. Pero, ibig ko sabihin, hindi ba dapat masiscreen yun before you were granted PR? Or, paano ba yun? Definitely. So, ini-screen yun definitely before ang isang tao maging permanent resident. Pero kung permanent resident na siya, and saka nangyari yung crime, like in this case, pwedeng ma-overlook eh. Okay. Pwedeng ma-overlook. Although dito, just to let everyone know na pag na-convict kayo dito, automatic nagre-report si court. Inire-report niya, pinapasa niya yung information sa Immigration Department. So I'm just letting everyone know na may ganong process dito na may automatic report doon sa Immigration Department. So malalaman ni Immigration Department kung meron ka na-commit na crime and they can institute certain proceedings. Pwede kang, yun nga, bawian ng PR, pwede kang ma-deport. Yeah. So definitely, pwede. I see. O sige, but let's assume, ano naman, law-abiding PR tayo. Sige, naiintindihan. I think reasonable naman that if you are PR, there still could be grounds for the revocation of your PR. You can still eventually become inadmissible if you do something that's not good, mali, labag sa batas while you are PR. Okay, let's say, ito naman, okay ka naman, wala ka namang ginawang pagkakamali, well-behaved ka naman as PR. Okay lang ba maging PR forever? Sa Canada. Okay naman din. Kaso nga lang, ang tanong ko din dyan bakit? Bakit hindi ka mag-apply na lang ng citizen ng Canada? 3 years lang naman ang kailangan mo na residency requirement. Once na makakomplete ka ng 3 years na residency requirement as a permanent resident, pwede ka na maging citizen. So maybe we can explain siguro ano yung mga privileges nga. Tsaka, kasi para bang, kung ako yung tatanungin mo, ang tanong ko rin, bakit hindi mo applyan yung citizenship? Total, meron namang privilege na yung dual citizenship. At least tayo sa Pilipinas din, may ganun privilege na pwede ka maging dual citizen. Diba? Ang Canada din, okay lang din. So, walang conflict ba na both countries, they allow dual citizenship. So, walang conflict. You get, I would say the best of both worlds. Dalawa yung citizenship mo instead of one. So, why not get that? Yun lang. So, para bang, yung short answer is yes, pwede namang PR ka forever. Wala naman, kung yun talaga yung gusto mo, wala namang problem doon. That's your preference. Pero, at the same time, ba't di ka na lang magpa-citizen? Although, pwede naman tayo maging PR forever. Of course, why not? I mean, if that's what the person wants, wala namang issue doon. Pero, if you can become a citizen of Canada, I think that would be better. You'd gain more privileges. At saka, yun nga, wala namang issue sa dual citizenship. So, you can regain your Filipino citizenship if that's what's holding you back. Diba? Initially, just for everyone's knowledge, once na naging citizen tayo ng another country, like Canada, automatic mawawala yung Filipino citizenship natin. But, you can get it back. You can apply right away to regain your Filipino citizenship, and then you get both Canadian and Filipino citizenship. Both countries, Canada and Philippines, allow dual citizenship. So, walang issue. So, yun. Okay. Hindi ka naman, kumbaga, there is nothing legally that you are violating if hindi ka mag-apply ng citizenship. Wala. You won't be violating anything. Yeah. As we know, pwede yun mawala at some point. Siguro, I can give some example. Like, dito sa Canada, very serious sila about yung impaired driving. Very serious. So, yun, pwedeng mag-cause ng revocation ng PR. Yeah, just
to let everyone know na Oh, especially wow. na nagda-drive at saka somehow umiinom din. You can do that pero wag sabay. Oo, oo. So kung Okay. somehow nagda-drive tayo at umiinom din, wag niyo lang pagsabayin. Pag napagsabay niyo 'yon at somehow nahuli tayo ng pulis, magkaroon tayo ng charge, possibly ma-revoke yung ano natin, PR status natin. So yun siguro ang magandang ipaalam sa mga viewers mo, Ina, kasi sa tingin ko maraming hindi nakakaalam nun eh. Oo nga. Wow. Okay, tama. That's a good point, ano. I mean, if it happens, if ma-DUI ka at citizen ka, kumbaga, it's not gonna happen. Hindi naman nila tatanggalin yung, Well, may di ba? charge ka pa rin pero hindi ka i-deport kasi citizen ka, Exactly. you belong Oo. here. Taga dito ka sa Canada, Oo. you're a citizen of Canada. Pero kung PR ka, unang-una, i-revoke yun, tanggal yun. So, Yeah. walang ka na ng PR status, ano ka na, pwede ka na i-deport. Wala ka Wow. na karapatan na magstay sa Canada. So, that's a Oo. big result, di ba? Kasi sa atin, Oo. parang, especially sa Pilipinas, okay lang yan eh. You can get away with it. Yeah. I know for a fact Correct. na you Oo. can get away with that. Dito sa Canada, kahit hindi ka nakabangga or what, kung mahuli ka sa checkpoint, minsan ginagawa nila yun eh. Mhm. Ang checkpoint, as mahuli ka na impaired pala, yun, may charge ka and really consider that as serious. Minimum na dyan is minimum penalty na yan. Hindi ka makapag-drive. Oo. I-revoke yung lisensya mo for a certain period. I think 1 year or up to 2 years ganyan na hindi ka makapag-drive. Yun pa lang medyo malaking punishment na yun. Oo. Actually, kaya ako rin natanong kung pwede ba magang PR forever? Because after reading yung nangyari sa US, nakita ko yung ibang reaction on social media. Ang sabi doon, ako hindi ako naaawa dyan kasi, una sa lahat, bakit hindi siya nagpa-citizen sa US daw? Ayun. After 50 years, sabi ng mga citizen, no, yung mga American citizen, Yeah. parang this immigrant came here and has really no intention to be one of us. Green card holder lang siya for sure. Dapat inayos na yun. Kumbaga may ganung mentality yung iba. Ganong side, somehow nga sabihin natin may point din eh. Kasi nga, as mentioned earlier, ako din yun din ang tanungin ko dyan. Bakit naghintay pa ng ganong katagal? What's holding them back? Yun lang. I just want to understand. Siguro kung merong magandang dahilan, I mean, why not? Yun nga, preference niya. Pero sa ngayon kasi, ako personally, wala akong maiisip na dahilan kung bakit tayo hindi natin kukunin yung citizenship na yan. In that person's case, 50 years na. Di ba? So parang halos buong buhay mo na, nandun ka na. So bakit hindi ka pa tumawid doon? Inaalaw ka naman na maging citizen. Somehow, yun nga, if I may share a little bit, Ina, nung nagbalak nga akong mag-abroad, punta ng Canada, nung una hindi ko alam hindi ko naman pinangarap na maging citizen ng Canada. Hindi ko nga alam yun na pwede pala. Nung nag-apply ako pupunta dito, hindi ko alam na pwede ka maging citizen pala later on. Parang bonus na lang yan, tsaka napakalaking bonus na maging citizen. Pero hindi ko yun alam noon. Pati nga yung concept ng PR noon, hindi ko rin alam eh. Ang alam ko lang, lalabas ka naman sa trabaho ka, Oo. after a while, pag nagsawa ka na, uwi ka na. Parang yun lang yung alam ko noon. Hanggang sa na-realize ko, may PR pala. Ano pa itong PR to? But anyway, ayun pala yung PR. So, and then later on, pwede pala maging citizen. So, nung nandito na ako, and then PR na, at least ako din kahit pa paano may humihila sa akin. Or at least may mga inisip din akong consideration. Kasi nga, alam ko at that time na pag naging Canadian citizen na ako, mawala yung pagka-Filipino citizen ko. And somehow, sa totoo lang, ayoko nun eh. Ayokong We're the same. Oo. yeah, na para bang medyo mabigat sa akin na desisyon na teka lang. Pilipino ako eh. Alam, magulang ko, ninuno ko Pilipino, doon ako pinanganak. So talagang tingin ko sa Pilipino talaga, tapos ganun, magiging citizen ako ng Canada. Okay, I understand, may privileges yun. Okay, Canadian, maganda yon. Pero teka lang, mag-isip muna ako kasi mawawala yung pagka-Filipino citizen. Yun yung consideration ko noon. Pero yun nga, later on na nalaman ko din, teka lang, pwede rin palang mabawi. Pwede naman palang mabawi. So, temporary lang yung mawawala yung Filipino citizenship. Pwede palang mabawi. So, plinano ko yun somehow na, okay, sige, mag-apply ako ng Canadian citizenship. Nung una, hindi nga ako masyadong motivated. Kaya lang, inisip ko,
yung anak ko, yung asawa ko, pag naging citizen sila madali na makapunta sa ibang bansa wala nang visa. Tapos ako mag-a-apply na parang, teka lang, lugi naman ako pag magta-travel. Second class ako. But anyway, so sabi ko, sige, applyin ko na yung Canadian citizenship na yan. Total, pwede ko na makuha yung dual citizenship. So right away, nung nakuha ko yung citizenship ko, right away, na-apply ako ng nagpa-schedule agad ako sa Philippine Consulate para makuha ko ulit yung Filipino citizenship. And then now, I'm dual. So yun, I would say, I get the best of both worlds. Canada, Philippines, di ba? Pag uuwi ako sa Pilipinas, considered as Filipino pa rin ako. Ibig sabihin, hindi nila ako bibilangan, overstaying ka na. Walang ganun. I can stay definitely sa Philippines. Filipino citizen ako. Sa Canada naman, same thing. Canadian citizen ako. So, hindi nila ako bibilangan. I mean, I get the best of both worlds. Yun din ang tanong ko sa mga taong hindi pa nagpapa-citizen tapos eligible naman sila, more than 3 years na sila na resident dito sa Canada. Consider nyo na magpa-citizen na kayo. I don't know ano yung pumipigil sa inyo, but if you want to discuss, well, I'm here to discuss it. Mapalubag yung kalooban nyo na makuha yung citizenship na yun. Oo. Actually, ako honestly, I feel like they really just don't wanna, kumbaga may tamad factor, honestly. Kasi I know some people, more than 10 years na PR. They just really have not found time for it because they don't feel maybe that it's urgent. They feel na everything naman, nagagawa nila lahat ng gusto nila without restriction. Really, I think it's that. But on the other hand, baka naman yung iba sa inyo, guys, yung mga matatagal ng PR, baka may concerns on, baka hindi ako ma-approve na maging citizen. Malaki, what are reasons that could keep you from getting approved from being PR to becoming citizen? Nabanggit mo yung mga, actually medyo it came back to me din. Hindi lang din pala yun ang other reason. Pero somehow, yung fee, medyo mahal na rin kasi. Oo, ngayon parang it can be a factor. Almost $700, ha? Yeah, tapos kung malaking pamilya kayo. Yeah, kung pamilya kayo, well, it adds up thousands din. Oo. So, that can be one factor nga na pwedeng pumigil sa isang tao. Pero, kung kaya nyo na, gawin nyo na. So, yun lang ma-advise ko. Tapos, ano pa ba? Yung exam. Oo. For some people, na-intimidate sila. I don't know why. Pero, ayan, magandang talking point din siguro. Yung exam kasi, kailangan mo nga ipasa. So, 80%, if I remember it right, 80% yung kailangan mong itama na sagot. Sa question na yon. So, medyo mataas yung passing, So, may iba yung iba naghintay na, sige, hintay na lang ako, mag 55 years old, wala na, exempted na. Oo, may ganon. May mga ganong kwento. Pero, sa totoo lang, if I can advise you, go for it. Huwag nyo na hintayin yung 55 years. Tsaka, para bang, yun lang naman yung kapalit ng pagiging citizen ng Canada somehow. Yung bang malaman mo ng kaunti pa yung Canada. That's yun naman ang purpose kasi gusto mo maging citizen, di ba? Alamin mo naman kung ano yung meron sa Canada. Kumbaga, ang mga tinatanong doon, ano yung mga provinces ng, alamin, 10 nga lang di ba? 10 as 3. Para hindi naman siya ganun kahirap. Tsaka bibigyan ka naman ng booklet para basahin, para maintindihan kung ano yung meron sa Canada. At saka meron ding app. So yun, I can recommend. May mga app para dyan. Sagutin nyo lang ng sagutin. Pag hindi nyo alam, sasabihin naman doon yung tamang sagot. So somehow, okay, alam mo na. And then sagot ka lang ng sagot. Later on, babalik yung tanong na yon. O sana naalala mo. Kasi alam mo na yung tamang sagot. Next time, sana naalala mo kung ano yung sasagot mo. Ilagay mo na yung tamang sagot. Kung hindi mo pa rin, kung nakalimutan mo, hindi mo pa rin alam, o at least ngayon, for the second time, sinabi sa'yo yung tamang sagot. O baka third time, alam. So anyway, ulit-ulit ka lang, ulit-ulit. At some point, makakabisado mo yung mga questions. I think mga 200 to 300 lang naman yung questions. Paulit-ulit lang naman yun. Mga ganun lang naman So kung matyaga ka, aral-aral dito, di ba? But I think I heard the reviewers na available are very helpful. At saka Kaya naman daw, Yeah, kaya.
yung exam, I believe ngayon is 20 questions na kailangan minimum, 16 yata. kailangan 15 makuha mo. 15 ba or 16? Yun ang last ko na I narinig. see. So, yun. Oo. Tama, mga 20 questions lang naman. Yeah, oo. So, how is the screening different? Kasi alam natin ngayon, 'di ba, Jake, yung mga nag-a-apply for PR, ang usap-usapan ngayon, nako po, very tight ang immigration sa pag-i-inspect na kanilang application to become PR. Correct. Is it as stringent, kumbaga, kapag applying for citizenship? Babalikan din ba? Ano ba yung background mo? Ganun ba? Kasi higpit ba yung screening? Para sa akin nga, mas madali eh. Mas mahigpit pa ang screening for PR compared sa yung magiging citizen ka. Mas madali, mas straightforward. So basically, kailangan mo nga lang ipasa yung exam. Bayad ka lang ng fee. And that's it. Meron ding criminal record check, of course. And yung English, syempre dapat marunong tayo nung isa sa dalawang official languages ng Canada. Pero hindi naman kailangang mataas na mataas, di ba? Anyway, mas madali actually maging citizen. Okay. Kesa maging PR. Siguro naman, sa mga curious, baka kasi yung iba, no, na nagkaroon ng anxiety ba nung nag-a-apply sila for PR dahil inaayos sila mabuti yung employment background nila, yung mga ganun ba? That can be. Malamang yun sa reason na trauma sila sa... Yun na nga eh. They will not go... Din yung citizenship. They will not go through that again. Yung mga employment check, educational background check. Baka may ganung... Hindi na ganon. Hindi na ganon. Ayun. Let's say, matagal ka ng PR. Last question ko na lang pala. Matagal ka ng PR. Sabi mo na more than 10 years. And then, sige, na-convince ako ni Ina tsaka ni Jake mag-apply for citizenship. Tatanungin ba ako ng immigration, bakit ngayon ka lang nag-apply? Is that an issue? Is that something na red flag ba sa immigration kung gawin ko ngayon? Hindi naman actually. I don't think na i-consider nilang red flag yon. Although may naisip akong isang topic na pwede nating pag-usapan na related, if you don't mind, about like citizenship. So kung halimbawa lang, yan, tumawid na kayo doon sa ganun desisyon na, okay, magpapacitizen na ako ng Canada. And yung yung dual citizenship nyo with the Philippines, I would say na isipin yung mabuti na kung pwede lang, this is more of my advocacy. Kunin nyo yung dual citizenship nyo. Bakit? Why is that your advice? Especially kung meron kayong anak. Nangyayari ito. I've heard this before. Yung office kasi namin malapit lang sa Philippine Consulate. So I've heard story, tsaka it keeps coming back na yung bata, Canadian citizen siya, matagal na siya dito, and then somehow gusto niya na ulit maging Filipino citizen. Siguro, bibili siya ng property sa Pilipinas or whatever reason, pero maganda yung intention niya na makuha ulit yung Filipino citizenship niya. Kaso, kung pinanganak siya na yung parents niya Canadian citizen na, okay, and then siya, like 18 years old na adult na, hindi niya na makukuha yung dual citizenship. I see. Wala nang path eh. So, hindi na yun. Kasi kung kahit by that time yung parents niya nagpa-dual citizen, yung parents niya pwede pa. Kasi yung parents niya Filipino born eh. Pwede pa nila makuha. Pero, hindi na siya makukuha as Filipino citizen kasi adult na siya. Nangyayari lang yun kung minor pa siya. Yeah. I won't be surprised na nangyayari yan. Kasi, as immigrants, kahit dito na sila pinanganak, I'm sure there will be some na gusto nilang kilalanin yung pinanggalingan nila. Exactly. Yun. Kahit kasi lalo na wala silang alam, dito sila lumaki. Baka yung ganong cases yung sinasabi. Tsaka somehow naman, kahit na yan, for some reason, nandito tayo, di ba, iniwan natin sa Philippines. I mean, masama pakinggan na yun, iniwan natin yung Pilipinas, punta tayo dito. Pero somehow, at least for me, may appeal pa din ang Pilipinas. Anyway, doon ako pinanganak, lumaki. And sa ngayon, nakikita ko nga, kahit paano, nag-i-improve naman din.
lalo na din sa ekonomiya, kahit papaano, nakita natin mataas yung growth rate. Kahit papaano, at some point, hopefully, ito yung pangarap ko sana, maka-catch up tayo ang Pilipinas sa level ng tulad ng Canada at iba pang mga bansa na progresibo. So, pupunta na rin tayo doon. So, anyway nga, may appeal yon. Dati, hindi natin masyadong pinapansin yung weather sa Pilipinas na ayun, natin ng snow so init dito sa Pilipinas, walang snow, pero ngayon nandito na tayo sa Canada, every winter parang ayan naman, mag-i-snow na naman. Parang, diba, parang natatakot na tayo, parang na tayong Canadian ganun, di ba? Oo. Snow na naman, parang, so yun, dun sa Pilipinas ma-appreciate natin at least masasabi natin maganda ang weather compared Yes. it's summer all year long. Dito sa Canada, 3 months lang ang summer. At yun ang inaabangan ng lahat pag summer. Oh yeah, summer. Yeah. Tayo, et cetera. Pero sa Pilipinas, buong taon yun eh. Yeah, I think you appreciate that kasi when you're older, when you get When older, you're older, the more you look for the weather and make a big deal out of the weather. Yeah, tayo hindi natin pinapansin yun noon eh. Oo. Okay. May isa pa. Yan, may naisip pa Huli dyan. na to talaga. Very last na to. Meron akong mga naririnig na kwento. Nako, alam mo, wag ka dapat magpadual. Yan. Yeah. Kasi daw, kung sakaling magkaroon ng yung kasuhan ba, may magkaso sa'yo sa Pilipinas, una sa lahat, you have to face it still in the Philippines kasi nga naman Philippine ka. Pero yung isang hindi ako sure kung totoo, let's say there is war. Yan. Yeah, actually narinig ko yan. So maganda na i-open mo yun. There is war. May sa Pilipinas, sa Pilipinas. Yeah. May tendency hindi ka tutulungan or something like that ng gobyerno ng Canada. Parang hindi ka priority kasi dual ka. At ano ba yun? Saan ba nanggaling yung usapin na yan? Tsaka totoo ba yun? Maganda at na-bring out. Although mahaba-habang usapan ito, I think I'm willing naman to discuss kasi gusto ko yung topic na yan sa totoo lang. So ano yung mga parang negative things sa pagiging dual? Ano ba yung sa totoo? Ako wala akong naisip pero yan, yung madalas kong naririnig yan. So somehow may katotohanan yon na kung Canadian ka or dual citizen ka and nasa Pilipinas ka and nagkaroon ng disaster or whatever, di ba? Sa Pilipinas maraming ganon. So, kung kailangan mo ng tulong, maaaring hindi ka tulungan ng Canada kasi Filipino citizen ka naman. Yan ang naririnig ko. Yan ang isang main reason for some people na hindi nila i-consider yung dual citizenship nga or kunin ulit yung... So, may katotohanan yon kasi nga, nasa Pilipinas ka naman. Kung may resources naman ang Pilipinas, para hindi magdoble, para bang o doon ka humingi ng tulong sa Pilipinas. Total, Pilipino ka at nasa Pilipinas ka eh. So may katotohanan yon. Pero at the same time, kailan mangyayari ba yon? I mean, chance na mangyari yon. Extreme no? Extreme napaka-extreme. Plus, ito pang isa, sabihin natin nga nangyari yon. Kumbaga napaka-rare na mangyayari yon, di ba? And then, somehow, merong mission, Canadian mission para tulungan yung mga citizen nila, dun sa disaster area, sabihin natin gano'n. Tapos ikaw humingi ka ng tulong, sabi mo, citizen ako ng Canada. I don't think din naman na i-refuse ka nila ng tulong. Parang napaka inhumane naman siguro nun. Parang ang heartless naman ng Canada. Right? I don't think they... Citizen ka ng Canada, tapos i-refuse ka. So, parang mas lalong rare, I would say. So, although merong chance nga na, kung meron naman din kasi ngang resources sa Philippines, kasi mas malaki yung chance na may resources kasi nasa Pilipinas kay. Malaki yung makinarya ng Pilipinas, di ba? Para tumulong sa mga nasakuna. So, kung gano'n ang sitwasyon, siyempre yung resources din ng Canada limited, tsaka extended yun. Ang Canada ang layo sa Pilipinas. So yung resources nila medyo extended. So sabi natin i-conserve nila yon at ipa-prioritize nila kung sino talaga yung nangangailangan. Ipa-prioritize nila yung Canadian lang na hindi Filipino citizen. Diba? So pero kung meron silang extra resources to give you at saka kailangan mo din, sa tingin ko naman, bakit ka naman nila i-refuse?
Ang bottom line dito is napaka baba nung chance na yon na mangyari. For that to be your reason para hindi mo kunin yung Filipino citizenship mo. Yeah. Yun lang. Okay. Other things na dalawang isip sa mga kababayan natin, dalawa daw ang tax, dual citizens ka. So may ganon. Naririnig ko yan eh. Hindi naman ganon. So unang-una, somehow maganda ang tax policy natin sa Pilipinas pagdating sa mga nasa abroad. Pag nasa abroad ka, katulad nito, nasa Canada tayo, hindi mo kailangan mag-file. Kahit citizen ka, hindi mo kailangan mag-file ng tax mo kung ang kinita mo sa labas ng Pilipinas. Okay. Converse, So, hindi pala totoo yung usap-usapan na yun. Unang-una, hindi totoo yung dual tax na dalawang. Double tax. Tsaka, meron namang agreement as far as I know, ang Canada at saka Philippines about to minimize yung double taxation na tinatawag. So kung nagbayad ka na ng tax doon sa isang country, pwede mong gawing credit yon para doon sa tax doon sa kabila. But anyway, pwedeng ma-minimize or mawala totally yung double tax. So hindi mo kailangan magbayad ng double tax. Oo. And at saka yun nga din, ano pa ba ito? Yung But if you are, let's say, if you're a citizen and you you have a business in the Philippines, you have to declare it here. Exactly. So yun ang malaking kaibahan. So kung US citizen ka or Canadian citizen ka, kahit yung income mo na kinita mo sa Pilipinas, kailangan mong i-report yun sa Canada at bayaran mo yung tax nun. So yun ang malaking kaibahan. Siguro kaya mas mayaman ang Canada, di ba? Saka US. yung citizen nila walang kawala. Na kahit saan sila, kahit ilang taon na silang nasa abroad, halimbawa nasa Pilipinas, halimbawa nagpa-Canadian citizen ka na, nasa Pilipinas ka, yung kinita mo doon, i-report mo pa rin dito sa Canada at magbabayad ka pa rin ng tax dito. Pero ang Pilipinas, hindi ganun. Alright. Somehow, okay, ang patakaran ng Pilipinas pagdating sa tax, binibigyan na tayo ng kalayaan ba na yung kinita natin dito sa labas, huwag mo na i-report at huwag ka na magbayad sa Pilipinas. Alright. Sige. Yun na talaga yung huli ko. Yun na talaga. Thank you so much, Jake, again for questions for this episode. Maraming salamat. Ayun na, naliwanagan na kayo. Think about it, yung mga long-time PRs na, no? If it is time for you to finally apply to be a citizen of Canada. Total, pwede nga naman maging dual tulad ng sinabi ni Jake. Okay. Guys, that is it for this episode. I will see you guys in the next one. Bye! Bye-bye!